Maupay nga aga, dito po tayo sa Sarap ng Waray. Mag-live na po tayo ngayon. Maggagawa po ako ng chicken tinola. Nagkatay po ako ng chicken ko kanina. Kaya ito po yung ating chicken. Tingnan natin. Ayan po. Hiniwa ko na po siya. Isang buo po siya. Mayroon akong bawang at onion. Itong aking luya. Wala kasi akong sayote, kaya pwede kong gamitin yung pipino. Meron akong dahon ng bulaklak ng kalabasa at saka tanlad. At mayroon akong dahon ng sili. Kaya yan pa ang ating Kaya igigisa po natin ang ating chicken muna para ma-add siya. Ang aking kamuti. May kamuti ako. Yung aking malunggay. Malaki na rin. Kaya pwede na akong maggulay ng aking talbos ng kamuti at malunggay. Garden. Mayroon akong ditong kalabasa. Ayun o. Yan ang aking kalabasa. Tatatlo ang bunga niya. Ayun, mayroon doon. Bilog doon. Ayun, mayroon din dito. Ayun o. Mayroon akong dalawa dyan. Ito yung aking mga kamatis. Kaya, yun. Mayroon akong pang sabaw ng tinola. Mga ano ko. Yan, gugupit ako ng mga dahon ng dahon ng sili. Kasi lalagyan ko ng aking mga sili. Yan. Ito, dahon ito ng yung parang bell pepper. Mayroon akong siling haba. Gulay ang bulaklak ng kalabasa. Kaya ang isahalo ko na lang kaya sa aking manok na tinola. Ayan, mayroon din bulaklak. Nabitin ko kasi. Ilan lang naman ang aking bulaklak. Kaya nabitin ko na. Halo ko na lang sa aking tinola. Para hindi naman masayang. Papainit po tayo ng kawali. Piprito po natin ang ating chicken para lumabas yung mga mantika niya. Lagay ng konting mantika lang para lang hindi siya dumikit kasi stainless ang ginagamit kong kawali. Para lang hindi siya dumikit. Papainitin lang natin ng sandali ang ating mantika para lang hindi siya dumikit. Mayroon na akong panghawak. Ako na muna ang aking tanlad. Ayan. At ang aking bawang at sibuyas. Para mabango siya. Lagay natin ang ating sibuyas. Lagay natin ang ating luya. Para magisa po siya. Masarap po pag ginigisa po ang mga panghalo bago ihalo kasi para lumalabas ang amoy niya. Nagisa po natin ang ating mga panghalo rito. Idadagdag po natin ang ating chicken dito sa tagiliran para maprito rin po siya. Nahitin natin ang balat para ma-prito siya. Malalaki lang hiwa niya kasi ako lang naman nakakain. Wala naman akong bisita kaya para ako lang naman kakain kaya pwede yung malaki hiwa. Lahat isinama ko na para hindi masayang ang ating chicken. Yan lang natin para lumabas lang ang katas niya. Yung aking luya dito sa dulo kasi nga susunod. Saka ko na lang ibabalik pagka nagluto. Yan na. Iprito na natin. Seal na natin ang kanyang skin. Kaya iprito naman natin ang iba. Iba naman ang ating iba brown.
sili. Ayan na. Sealed na po natin ang ating chicken. Kaya, ililipat po natin dito sa malaking kasirola. Ayan po, ang ating kasirolang malaki para mapakuluan natin kasi kailangan natin ng sabaw. Ayan po, ilipat na po natin ang ating chicken dito sa ating kasirola. Pero, kailangan pa rin natin tingnan para hindi masunog. Kailangan dahan-dahan lang itong pagpapakulo para lumabas ang mga katas na. Yeah, hinaan lang po natin. Yan. Kumukulo na po. Mag-a-add po tayo ng konting tubig para lang po hindi siya matuyuan dito. Hinugasan ko na yung aking kawali para ang sabaw niya. Yan. Papakuluin po natin ito hanggang lumiit po ang tubig niya. Saka natin dadagdagan ulit pag matuyo ulit. Dahan-dahan lang ang pagpapakulo. Tatakpan na natin ang ating manok na tinola. Kunti na ang tubig niya. Matikman. Kunti na lang ang sabaw niya. Ano na siya. Malambot na rin siya. Titikman ko. Ito natin uli ang ating manok na tinola. Titikman ko po. Ang sarap po. Sarap kasi native po ito dito sa amin. Lalagay ko na po ang ating gulay. Sandali. Tingnan na po natin ulit. Mayroon po akong gulay dito. Broccoli at saka pipino. Kung mayroon po kayong sayote o papaya, pwede po yun. Pero ako wala kasi akong sayote, papaya. Kaya yun po ang ano ko, napili. Kasi yun ay pareho din yung green leaf. Maputi rin naman siya. Kaya ito ang ating ginamit. Kasi bihira papaya dito sa amin. Kaya kung ano lang ang available dito sa amin, yun ang ginamit ko. May malasa na po siya kasi may asin po ng aking nilinis siya. Lagyan ko na ng asin. Add po tayo ng konting tubig. Para may sabaw po siya. Masarap po may sabaw. Kaya add ko na po dyan. Para may sabaw po ako. Kung humigop ng mainit na sabaw ng manok ng tinola, hindi ko na sabaw. Ito ang aking dahon ng sili. Saka yung bulaklak ng kalabasa. Ihahalo ko na rin kasi ilang piraso lang naman. Pag ginulay ko, hindi na kasi pag ginulay ko. Halo ko na lang sa ating tinola. Ako lang ang naghahalo ng ganyan. Kasi hindi naman ako traditional na nagtinola ng manok. Kaya with kalabasa, bulaklak ng kalabasa ang aking tinola. May dahon pala ako ng kamote, pero nasa garden pa, mahirap. Mamaya saka na lang yung aking kamote kasi may dahon ako ng ilan lang naman talbos ng kamote ko. Kaya okay na itong dahon ng sili. Titikman ko uli kung sapat pa rin ng asin kasi masarap po. Ayan, titingnan natin uli. Ayan, tama na siguro ito.
Luto ng aking gulay, kaya kakain na ako. Oy, ang sarap. Para ako nasa Katbalugan. Tagaroon kasi ako, kaya yan, hahain na ako. Ang ating tinula. Masarap po siya. Nakakakain na po ako. Kaya ito pa natin tinula sa sarap ng waray. Manok na tinula sa sarap ng waray. Don't forget to subscribe my YouTube channel and follow us on Facebook. Maraming salamat. Thank you.